Hello everyone and welcome to our class. What we are going to talk about today is about community and environmental health problems. This is the second lesson in health for the first quarter. For our learning competency and objectives, at the end of the lesson, you'll be able to discuss the nature of environmental issues and analyze the effects of environmental issues on people's health. By the way, I would appreciate if you will subscribe to my channel where I post all the lessons in MAPE. And if you like this video, please leave a like and comment once the lecture has ended. So let's get started. What are the different community and environmental problems in the Philippines? First, we have pollution, which is the introduction of harmful materials into the environment. These harmful materials are called pollutants, and pollutants can be natural, such as volcanic ashes, and they can also be created by human activities such as trash or runoff produced by factories. Pollutants damage the quality of air, water, and land. There are different kinds of pollution. We have air pollution, water pollution, land pollution, and noise pollution. Air pollution refers to the contamination of the air that occurs when harmful gases, dust, and smoke are mixed with the air in the atmosphere, making it dangerous to living things. Air pollution can be caused by natural calamities or by human activities. Example ng mga natural calamities na nakakapag-cause ng air pollution is when there are volcanic eruptions. Kailan lang sa Pilipinas, last year, di ba nagkaroon tayo ng Taal eruption? And yung Taal eruption na yun, nakapag-cause siya ng air pollution na kaya na nakapag-cause na mahirap huminga at saka nakita natin na di ba parang ang dilim-dilim ng paligid. So isang example yon ng natural disaster na nakapag-cause ng air pollution. Pero meron din tayong mga tinatawag na human-made. Ito yung halimbawa galing sa mga usok ng sasakyan or ng mga factories or kapag nagsusunog tayo ng mga basura. So yan, mga yan ay nakakapag-cause din yan ng air pollution. Another is what we call water pollution. So water pollution is the release of substances into bodies of water that makes water unsafe for human use and disrupts aquatic ecosystems. So water pollution can be caused by a plethora of different contaminants including toxic waste, petroleum, and disease-causing microorganisms. So ito yung example nito is yung pagtatapon natin ng mga basura sa mga ilog o kaya sa karagatan o sa dagat na nakakapag-cause ng pagkadumi ng iba't ibang mga aquatic ecosystem natin. So anong nagiging resulta nito? Siyempre, nagiging madumi yung tubig na iniinom natin at saka yung mga hayop na nandoon sa karagatan is namamatay sila dahil kasi nga napopollute or nadudumihan yung ating karagatan o yung mga katubigan. And third is what we call land pollution. Land pollution is the contamination of the land or soil by deposition of solid and liquid waste materials. This also causes anxiety conditions and nuisances, especially by piles of waste or garbage scattered on the land. So ito naman yung pagtatapon ng basura sa kalupaan. Diba minsan kung saan-saan lang natin tinatapon yung mga basura natin o hindi tayo marunong mag-recycle or mag-segregate ng mga basura natin, yan ay nakakapag-cause ng land pollution. And minsan naman, meron mga tinatawag tayo ng mga land pollution caused by natural disasters like yung mga bagyo at saka yung mga landslide. Another is what we call noise pollution. So noise pollution, also known as environmental noise or sound pollution, is the propagation of noise with ranging impacts on the activity of human or animal life, most of them harmful to a degree. The source of outdoor noise worldwide is mainly caused by machine, transport, and propagation system. So yung noise pollution naman, ito naman yung sobrang maingay na nakakapag-cause sa atin ng stress. Kaya halimbawa nung sobrang ingay ng mga busina ng sasakyan or motor, or minsan yung mga construction na ginagawa sa paligid, or minsan yung ingay lang nung pagpapatugtog, sobrang lakas ng pagpapatugtog ng kapitbahay natin, yan ay nakakapag-cause sa atin ng stress or yung environmental noise na nakakapag-cause ng hindi maganda sa ating katawan o sa ating kalusugan. So, yung iba't ibang klase ng pollution.
Another community and environmental health problem in the Philippines is yung improper waste disposal. So, pag sinabi natin improper waste disposal sa Tagalog is yung hindi tamang pagtatapon ng basura. Kapag hindi tama yung pagtatapon natin ng basura, maaari siyang makapag-contaminate ng soil, air, and water. So, anong mga resulta nito kapag na-contaminate yung lupa, yung hangin, yung tubig, di ba? Maaari siyang makapag-cause ng iba't ibang klase ng sakit. Bakit? Kasi maaari siyang magtawag ng iba't ibang klase ng mga disease vectors like yung mga insekto at saka yung mga pest, di ba? Yung mga lamok, langaw, daga, ipis na nagkalat sa mga basura. Ayan, maaaring makapagdala ng iba't ibang klase ng sakit sa atin. At yung improper waste disposal could also result to increased flooding, kaya sobrang laging napapadalas yung mga pagbaha dito lalo na sa Metro Manila. Kasi nga hindi tama yung pagtatapon ng basura. And another is what we call deforestation. So when we say deforestation, it is clearing forests on massive scale results to the degradation of the quality of land. So it is the result of widespread illegal logging, agricultural expansion, and land conversion for residential and commercial purposes. So kasalanan to ni Cynthia Villar, hindi, joke lang. Pero ito yung pagpuputol ng mga puno pero hindi nila agad napapalitan. Kaya nakakapag-cause siya ng mga landslide at iba't ibang mga problema sa kalupaan natin. So nade-degrade yung quality ng land because of deforestation. Another is natural resources depletion, actually related din to dun sa deforestation. So, natural resources depletion is the consumption of resources faster than it cannot be replenished. Ibig sabihin, yung ginagamit yung mga natural resources pero hindi agad siya pinapalitan or babalik yung mga kinukuha nating natural resources. So, the natural resources of a nation can be divided as renewable sources and non-renewable resources. Pag sinabi natin renewable, ibig sabihin pwede mong maisole or pwede mong mapalitan. Pag sinabi naman non-renewable, ibig sabihin hindi kayang palitan. So, yung mga mining and quarrying has become rampant over the years and are one of the reasons of non-renewable resources depletion. Kasi halimbawa nga, yung mga bundok is kinayas mo na yon, nagmina ka na doon. So, mapabalik mo ba yung mga bundok na yon na sinira? Diba? Hindi na. So, yun yung nakakapag-cause ng pagkasira ng mga natural resources natin. Yung mga puno, kapag halimbawa, sobrang rampant tong illegal logging, hindi naman agad-agad dumalaki yung mga puno na yan. So, nagkakaroon ng depletion dun sa mga natural resources natin. Then another is what we call oil spill. This is a form of pollution where oil or liquid petrol is released to the environment either on land or on body of water. So ano nangyayari kapag nagkakaroon ng oil spill? Yung mga langis, pupunta siya dun sa bodies of water. So napopollute yung bodies of water and napopoison yung mga animals or yung mga isda na nandoon sa katubig na yon. So noong August 11, 2006, merong isang oil tanker na MT Solar One. This was hired by Petron Corporation. At ito'y lumubog sa coast of Guimaras, which is an island in the Philippines, spilling more than 2.1 million liters or about 555,000 gallons of bunker fuel. It is still known as the worst oil spill in Philippine history. So yung natawag natin na oil spill in Guimaras, ito yung pinakamalalang oil spill sa Pilipinas. Maaring bata pa kayo o ano pa kayo nitong mga panahon na to. Pero sobrang daming sinira niyan ng mga aquatic resources natin sa bansa. So sobrang delikado talaga ng oil spill kasi syempre sa tubig lang yan eh. So napakahirap alisin nung mga oil na nag-spill doon sa mga karagatan na yun. And then another is yung tinatawag natin na climate change. So climate change includes both global warming driven by human-induced emission of greenhouse gases and resulting large-scale shifts in weather patterns. Kung mapapansin natin ngayon, di ba, dapat supposed to be nitong mga bandang September or sabihin na natin na July, August hanggang December.
Supposedly dapat tag-ulan na yan tsaka medyo hindi na ganon kainit yan. Pero kahit hanggang ngayon, ramdam na ramdam pa natin yung init ng kapaligiran natin. Even kapag December, dapat supposed to be, di ba? Mainit, malamig na nung panahon na yon. Pero recently, kahit na December na, mainit pa rin. Kaya climate change causes a variety of risks to our health, ranging from altering patterns of infectious disease. Kaya ang dami na ng mga sakit na nauuso ngayon, yung mga COVID-19 na yan, yung iba't ibang mga pandemic na nangyayari sa paligid natin. Lahat ng yan ay result ng global warming or ng climate change. At maaari din ito makapag-cause ng deaths in extreme temperature, yung mga inaatake sa puso na stroke because of too much heat. So, isa to sa mga problema, hindi lang ng bansa, kundi ng buong mundo. And then another is coral degradation. So, coral degradation is the key factor leading to global loss of biodiversity. So, this problem is particularly acute in coral reef ecosystem. So, pag sinabi natin coral degradation, sinisira yung mga coral reefs. So, damaging activities include coral mining, pollution, which are organic or non-organic, overfishing, yung sobrang pangingisda, blast fishing, yung nagtatapon sila ng mga dinamita sa mga karagatan, kaya nasisira yung mga coral reefs. The digging of canals and access into islands and bay, kasi kapag nire-renovate nila yon para gawing mga resort, ayan. So nasisira yung mga coral reefs because of that. So other dangers includes disease, destructive fishing practices, and warming oceans. And lastly, we have flash flood. So this is a flood caused by heavy or excessive rainfall in a short period of time, generally less than 6 hours. Flash floods are usually characterized by raging torrents after heavy rains that trip through river beds, urban streets, or mountain canyons, sweeping everything before them. So they can occur within minutes or a few hours of excessive rainfall. Dati hindi naman natin na-experience yung mga flash flood na yan, di ba? Ngayon, konting ulan lang sa Quezon City, bahang-baha na sa Novaliches, di ba? Babaha na, lumulubog ng SM Novaliches at iba't ibang panig ng Metro Manila. It's caused by flash flood dahil sa mga baradong mga kanal, mga ganyan, mga waterways natin dahil sa sobrang dami ng mga basura. Nagkakaroon tuloy ng, kapag umulan, pag musang malakas na ulan, bilis-bilis nagkaroon ng mga baha. Yun yung tinatawag natin na flash flood. So ano ba yung mga effects ng iba't ibang environmental problems to people's health? So ang dami kong nilista ng mga different effects dito. Example is yung death, food shortage, nakakaroon ng kukulangan sa pagkain, food contamination and poisoning, hunger and malnutrition, then skin rashes, skin cancer, respiratory diseases, waterborne diseases, and then death from extreme heat and cold, spread of vector-borne diseases, yung mga sakit na nakapag-cause ng mga vectors like mga ipis, langaw, ng mga daga, ganyan, eye problems, water pollution and water contamination, nagkakaroon na ng kakulangan sa malinis na tubig, decreases productivity of farming and fishing, dahil din sa mga pollution sa lupa, and then storm, floods, and forest fire, contamination of fish and seashell. Another is yung loss of habitat for marine life, nawawala ng tirahan yung mga isda, ganyan, destruction and loss of vegetation, land poisoning, mudslide, destructions of homes and roads, worse flood and drought, massive erosion and landslide, coral reef and mangrove destruction, drought and unproductive soil, death of seabirds and other organisms, coral bleaching due to the elevated sea temperature, sedimentation in streams and rivers, fish kill and red tide, and clogged waterways. At alam ko marami pang mga negative effects yung mga environmental and community health problems na ito sa atin. Kaya nga kinakailangan natin siyang i-address, di ba? So that is the end of my discussion, and I hope that you learned something from me.
Leave a like and comment on this video if you like this content, and don't forget to subscribe and hit that bell button. I appreciate all the love from you guys, so stay safe and see you again next time.